Scorpio, makinig ka ng mabuti. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pag-ibig nila sa iyo ay hindi kailanman namatay? Ibinunyag ng tarot ang isang sikreto na napakalakas na maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa lahat. Ang isang tao na minsang humawak ng puso mo ay dala pa rin ang pangalan mo sa puso nila. Pinapanaginipan ka nila, nararamdaman ka nila, at hindi nila matakasan ang koneksyong itinali ng tadhana sa pagitan nyo. Hindi ito aksidente, nandito ka dahil may dahilan. Manatili ka hanggang sa huli, dahil ang katotohanang ibubunyag ko ay maaaring siyang magpaliwanag kung bakit hindi kailanman hinayaang kalimutan ka ng tadhana. Maligayang pagdating, Scorpio family. Kung nahanap mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente, ang universo ang nagdala sa iyo rito dahil may katotohanang naghihintay na mabunyag. Para sa marami sa atin dito sa Pilipinas, naniniwala tayo sa tadhana na kahit gaano kalayo ang paglayo ng dalawang kaluluwa, kung sila'y itinadhana, makakahanap ang buhay ng paraan upang muling pagtagpuin sila. Muling nagsalita ang tarot, at ang ibinunyag nito ay isang bagay na malalim, puno ng emosyon, at hindi malilimutan. Mayroong isang tao na ang nararamdaman para sa iyo ay hindi kailanman naglaho. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nawala, na itago lamang naghihintay ng tamang oras upang muling umusbong. Habang tinatahak natin ang paglalakbay sa mga baraha, nais kong makinig ka ng may bukas na puso. Bawat simbolo, bawat salita, ay maaaring may dalang mensaheng para sa iyo. Manatili hanggang sa huli, Scorpio, dahil maaaring ito na ang senyales na magbabago ng lahat para sa iyo. Mga katangian at enerhiya ng Scorpio. Scorpio, ang enerhiya mo ay kakaiba kumpara sa iba pang mga tanda ng zodiac. Ikaw ang tanda ng lalim, hiwaga, at matinding damdamin. Kapag ikaw ay nagmamahal, buong kaluluwa mo ang ibinibigay. Hindi ito kalahati, hindi mababaw, ito ay makapangyarihan, magnetiko, at hindi malilimutan. Kaya't ang mga taong minsang nakaugnay sa iyo ay hindi ka kailanman tuluyang makakalimutan. Kahit pa lumipas ang mga taon, kahit lumayo ang pagitan, ang enerhiya mo ay nananatiling apoy sa kanilang puso na ayaw mamatay. Sa kulturang Pilipino, madalas nating sinasabi, ang nakalaan para sa iyo, babalik at babalik yan. At Scorpio, ikaw ang pinakatumpak na halimbawa ng kasabihang ito. Dahil ang enerhiya mo ay napakalakas, napakatransformatibo, kaya't nag-iwan ito ng permanenteng marka sa mga buhay ng mga taong nadadampian nito. Maaari silang magpatuloy, maaaring subukan nilang kalimutan, ngunit palagi silang paalalahanan ng tadhana tungkol sa iyo. Hindi ka malilimutan. Kahit hindi mo namamalayan, kapag pumasok ka sa isang silid, nararamdaman ng mga tao ang presensya mo bago ka pa magsalita. Pinamumunuan ka ni Pluto, ang planeta ng muling pagsilang at pagbabago, at ito ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang baguhin ang mga buhay ng tao sa simpleng pagiging bahagi ng kanila. Para sa taong ang pag-ibig sa iyo ay hindi kailanman nawala, lalo pang tumitibay ang katotohanan ito. Maaari silang makipag-date sa iba, tumawa sa piling ng iba, at bumuo ng bagong buhay, ngunit sa kaibuturan, alam ng kanilang kaluluwa na nakakabit pa rin sila sa iyo. Kilala rin ang Scorpio sa kanyang intuition. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Alam mo kapag may taong nag-iisip tungkol sa iyo kahit walang salita. Napapanaginipan mo ang mga tao bago pa sila magparamdam. Ramdam mo ang pagbabago ng enerhiya sa puso mo kapag binanggit ang pangalan nila. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga palatandaan na ang koneksyon sa pagitan nyo ay hindi kailanman naputol. Sa paniniwala ng mga Pilipino, madalas nating sinasabi na ang mga espiritu at ninuno ay bumubulong sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip, biglang kilabot, o mga numerong paulit-ulit na lumilitaw. Kapag bigla kang nagising ng alas negatibo 3 ng madaling araw na iniisip sila, o nakarinig ka ng kantang eksaktong naglalarawan sa nakaraan nyo, ito ay senyales mula sa universo, hindi natapos ang kanilang pag-ibig sa'yo. Ito ang mga hibla ng tadhana na unti-unting humihila sa inyong dalawa palapit sa isa't isa, piraso kada piraso, sandali kada sandali. Ang magnetikong kapangyarihan mo ang pinakamalaking regalo mo, Scorpio. Hindi tulad ng iba, dala mo ang enerhiya ng muling pagsilang, ginagawa mong lakas ang sakit, at simula ang bawat katapusan. Kaya't ang mga taong minsang nagmahal sa isang Scorpio ay palaging nakakaramdam ng pananabik na bumalik. Dahil hindi ka lang basta humahaplos ng puso, ginigising mo ang kaluluwa. At kapag ito'y nagising na, hindi na ito kailanman muling makakatulog. Ang tarot ay umaayon sa katotohanan ito. Ipinapakita ng mga baraha ang isang malalim na hatak, isang paalala na hindi pa tapos ang inyong kwento ng pag-ibig.
Kahit pamukhang nagwakas ito sa pisikal na mundo, energetically, ito ay buhay pa rin. At para sa'yo, Scorpio, ang tadhana ay hindi kailanman nananahimik. Lagi nitong hahanapan ng paraan upang ipaalala kung sino talaga ang nakakabit sa puso mo. Kaya't habang tayo'y mas lumalalim sa pagbasa ngayon, tandaan mo ito, ikaw ay hindi malilimutan, hindi matitinag, at hindi mapapalitan. Ang kanilang pag-ibig sa'yo ay hindi kailanman namatay, dahil ang enerhiya mo ay hindi sila kailanman pinakawalan. At malapit na, ibubunyag ng mga baraha ang ebidensyang matagal mo nang hinihintay. Pagbubunyag ng tarot, pangunahing pagbasa bahagi 1. Ngayon, Scorpio, humarap na tayo mismo sa tarot. Ang mga barahang nakalatag sa harapan ko ay makapangyarihan, at sabay-sabay nilang hinahabi ang isang kwento na tila itinakda para abutin ka ngayon. Tandaan, walang aksidente. Kung narito ka, nanonood o nakikinig, pinili ka na ng enerhiya. Ang unang barahang lumitaw ay ang The Lovers. Hindi lamang ito tungkol sa romansa, ito ay tungkol sa koneksyon ng kaluluwa, isang ugnayang lumalagpas sa panahon at sitwasyon. Ipinapakita ng The Lovers na mula pa sa simula, ang koneksyon mo sa taong ito ay hindi kailanman naging ordinaryo. Ito ay ginabayan ng langit, pinagpala ng mga puwersang higit pa sa inyo. Kaya hanggang ngayon, dala pa rin ng kanilang puso ang pangalan mo. Hindi ka lang naging isang kabanata sa kanilang buhay, ikaw ang kwento na humubog sa kanila. Ngunit katabi nito, lumitaw ang The Three of Swords. Ang barahang ito ay nagbubunyag ng pusong sugatan, pagkakahiwalay, at matinding sakit. Ipinapakita nito na may isang bagay na pumunit sa inyong dalawa. Maaaring ito ay dahil sa hindi pagkakaunawaan, maaaring ito ay dahil sa pride, maaaring ito ay dahil sa distansya o mga pagkakataon. Mabigat ang enerhiya rito, Scorpio. Sinasabi nito na ang pag-ibig sa pagitan niyong dalawa ay sinubok, nabasag, at marahil ay naiwan sa katahimikan. At gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay dito ay kahit hinati kayo ng sakit, hindi nito kailanman winasak ang inyong ugnayan. Kasunod nito, nakikita ko ang The Tower. Isang dramatikong baraha ito, kumakatawan sa biglaang pagbabago, hindi inaasahang pangyayari, o pagbagsak ng dating matibay na pundasyon. Para sa marami sa inyo, maaaring ito na ang mismong sandali kung kailan gumuho ang lahat. Marahil naniwala kang tuluyan nang natapos ang koneksyon. Marahil sinabi mo sa sarili mong wala ka nang magagawa kundi magpatuloy. Ngunit ang The Tower ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, ito ay tungkol sa pagmulat. Nililinis nito ang maling ilusyon upang ang katotohanan lamang ang maiwan. At ang katotohanan, Scorpio, ay hindi kailanman nawala ang kanilang pag-ibig para sa'yo. Habang ibinabalik ko ang susunod na baraha, nagbabago ang enerhiya. Lumitaw ang The Star, isang baraha ng pag-asa, paggaling, at banal na paggabay. Ito ay makapangyarihan dahil ipinapakita nito na kahit gaano karami ang lumipas na taon, may liwanag pa rin sa pagitan nyo. Maaaring umiyak sila, maaaring nagdasal sila sa universo ng paulit-ulit, ngunit sa pinakaloob ng kanilang kaluluwa, ikaw ang tanging hiling na hindi nila kailanman binitawan. Ang The Star ay paalala na kahit matapos ang sakit at kaguluhan, ang pag-ibig ay maaaring muling maghilom, muling sumibol, at muling ipanganak. Isa pang baraha ang nagniningning dito, ang Strength. Ipinapakita nito na paulit-ulit na sinubok ang kanilang nararamdaman para sa iyo, ngunit hindi kailanman ito nabali. Sa katahimikan, lalo pang ang lumakas. Bitbit kanila sa kanilang mga payapang sandali, sa kanilang mga panalangin, at sa mga gabing hindi sila dalawin ng antok. Scorpio, nakakabit pa rin ang kanilang kaluluwa sa iyo, at wala ni anong panahon o distansya ang nakapagtanggal nito. Sa huli, nakikita ko ang The Two of Cups, isang baraha ng muling pagkikita, pakikipag-ugnay, at pagkilala ng kaluluwa. Ito ang barahang bumubulong ng mga kwentong hindi pa tapos. Ipinahihiwatig nito na ang kanilang puso ay naghahangad pa rin ng pagkakaisa sa iyo. Kahit pa sinubukan nilang bumuo ng bagong buhay, may bahagi ng kanilang sarili na palaging lumilingon, nagtataka kung muling pagtatagpuin kayo ng tadhana. Ang mensahe ay malinaw, ang koneksyon ninyo ay espiritual, hindi lang pisikal. Ito'y minarkahan ng pag-ibig, sinubok ng mga pagsubok, ngunit ginabayan ng tadhana. At ibinubunyag ng tarot ang mga katotohanang hindi kayang bigkasin ng mga salita, na hindi kailanman namatay ang kanilang pagmamahal sa iyo. Isipin mo sila ngayon, Scorpio. Nakikita ko silang nakahiga sa dilim ng gabi, nakatitig sa kisame, at pabulong na binabanggit ang pangalan mo. Nagtatanong sila kung kamusta ka. Nagtatanong kung iniisip mo pa rin sila. Nagtatanong kung bibigyan pa ba sila ng pagkakataon ng tadhana.
Hindi ito basta pag-alala lamang, ito ay isang malalim na pananabik ng kaluluwa na hindi kayang baliwalain. Sa paniniwala ng Pilipino, madalas nating sinasabi na kapag paulit-ulit lumilitaw ang isang tao sa iyong panaginip, ito ay dahil ang kanilang espiritu ay umaabot sa iyo. At iyon mismo ang nakikita ko rito. Mga panaginip, mga kanta, biglaang kilabot, ito ang paraan nila ng pakikipag-ugnay sa iyo kahit walang salita. Bawat beses na magpadala ang universo ng tanda, lalo lamang nitong pinagtitibay ang alam na ng kanilang puso, hindi kanila kailanman tinigilan mahalin. Isa-isa, kinumpirma ng tarot ang kwento. Mula sa makapangyarihang simula ng The Lovers, sa pagdurugo ng The Three of Swords, sa pagbagsak ng The Tower, at sa huli sa paggaling at pag-asa ng The Star, Strength, at Two of Cups, hindi matatanggi ang katotohanan. Ang kanilang puso ay nananatiling nakalaan sa iyo. Ang kanilang pag-ibig ay hindi nabura, itinago lamang sa ilalim ng ingay ng buhay. At ngayon, Scorpio, ang universo mismo ang pumili ng sandaling ito upang ibunyag ito sa iyo. Mga nakatagong damdamin at pag-amin. Scorpio, ngayon papasok tayo sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang puso, ang mga damdaming matagal na nilang itinago. Ipinakita na ng tarot ang katotohanan, ngunit minsan, ang makita ay hindi sapat. Ang tunay na nagsisiwalat ng tindi ng kanilang pagmamahal ay ang mga nararamdaman nila sa katahimikan, ang mga salitang hindi nila kailanman nasabi, ang mga damdaming piniling ikubli sa mundo. Kahit pa nagkunwari silang walang pakialam, kahit pa ipinakita nilang nakapagpatuloy na sila sa mata ng iba, hindi kailanman tumigil ang kanilang kaluluwa sa pag-alala sa iyo. Bawat alaala, bawat tahimik na sandali, palagi kang bumabalik sa kanilang isipan. Maaari silang tumawa kasama ang iba, magsalo ng pagkain, at magpanggap na ayos lang sila, ngunit sa kaibuturan, naroon ang paulit-ulit na alingaw-ngaw ng iyong presensya. Scorpio, ganito ang klase ng pag-ibig na walang hanggan. Hindi ito kumukupas, hindi ito humihina, bagkus, ito'y nagbabago, naghihintay, at kailanman ay hindi namamatay. Madalas nilang balikan ang mga pag-uusap ninyo sa kanilang isipan. Ang paraan ng iyong pagtawa, ang maliliit mong galaw, ang mga tahimik na sandaling puno ng pag-unawa, lahat iyon ay sariwa pa rin sa kanila. Bawat ngiti mo, bawat banayad na salita, bawat pagkakataon na nagtagpo ang inyong mga mata at nagsabi ng higit pa kaysa sa mga salita, lahat iyon ay naalala nila. At ang mga alaala ay nagsilbing aliw at pasakit sa kanila, paalala ng nawala, ngunit higit na patunay ng isang bagay na hindi kailanman malilimutan. Sa kulturang Pilipino, may kasabihan, kung para sa'yo, babalik at babalik yan. At dala nila ang katotohanan ito sa kanilang puso, kahit hindi nila ito laging namamalayan. Kahit abala sila, kahit hinihila sila ng buhay sa iba't ibang direksyon, ang kanilang puso ay palaging bumabalik sa iyo. Sa katahimikan ng gabi, sa oras na natutulog ang mundo, ang kanilang kaluluwa ay pabulong na binabanggit ang pangalan mo. At Scorpio, hangad nila na marinig mo ito. Minsan, ang kanilang damdamin ay lumilitaw sa panaginip. Nakikita ka nila, nakakausap ka nila, nararamdaman ang init ng iyong enerhiya. At sa kanilang paggising, dala nila ang pananabik na yon sa buong maghapon, kahit nakatago sa likod ng pangkaraniwang gawain. Ngunit ang totoo, bawat bahagi nila ay nakakabit pa rin sa iyo. Kaya't patuloy na nagpapadala ng mga palatandaan ang universo, ang biglaang kilabot, ang paulit-ulit na numero, ang kantang bigla na lang tumutugtog sa radyo na eksaktong naglalarawan ng inyong nakaraan. Hindi ito mga aksidente. Ito'y patunay na ang universo ay nagsasalita, na ang puso nila ay hindi kailanman tumigil magmahal sa iyo. Ngunit natakot sila. Natakot na baka tuluyan ka ng nakapagpatuloy. Natakot sa posibilidad ng pagtanggi. Natakot na baka sa muling pag-amin nila ay lalo ka lang lumayo. Ngunit kahit sa kanilang katahimikan, palagi silang umaasa ng isang pagkakataon upang maitama ang lahat. Ang mga liham na hindi na ipadala, ang mga mensaheng hindi na ipasa, ang mga tawag na hindi nagawa, lahat ito ay pagtatangkang protektahan ang sarili, habang pinananatili kang buhay sa kanilang puso. Ang kanilang pag-amin, Scorpio, ay hindi tungkol sa ego, ito ay tungkol sa katotohanan. Bawat pagtatago nila ng emosyon ay dahil mahal ka nila ng napakalalim, at kahit ang sakit ay mas gugustuhin nilang tanggapin kaysa tuluyang mawala ka. Tinitingnan ka nila mula sa malayo, umaasang ang tadhana ang magdadala muli sa inyo. Nagdasal sila sa katahimikan ng kanilang puso, humihingi ng gabay sa universo, umaasang may paraan upang muling maibalik ang koneksyon. At ngayon, sa pamamagitan ng tarot na ito, unti-unti nang inaalis ang belo. Nakikita ko ang mga sandali kung saan naaalala nila ang iyong halakhak,
at nakararamdam sila ng mapait, ngunit matamis na kirot. Naalala nila ang mga pagkakataon na inaliw mo sila, sinuportahan, at pinaramdam na tunay silang nakikita. Ang mga alaalang ito ay patuloy na bumabagabag sa kanila sa pinakamalambing na paraan, patunay na ang pag-ibig, kahit pinaghiwalay ng oras at distansya, ay nananatili sa pinakamalinis na anyo. Scorpio, kaya't hindi kailanman masisira ang enerhiya sa pagitan nyo. Ang kanilang pagmamahal ay tahimik ngunit matatag, nakatago ngunit laging naroroon, at naghihintay ng tamang oras na muling lumitaw sa ibabaw. At maging ngayon, habang nakikinig o nanonood ka nito, ang universo ay inaayos ang mga enerhiya upang madama mo rin ito. Bawat maliit na palatandaan na ipinapadala nila, bawat hindi maipaliwanag na pagkakatugma, bawat emosyonal na hatak na nararamdaman mo, lahat ito ay nagmumula sa kanilang matibay at hindi matinag na pagmamahal. Nais nilang malaman mo, kahit sa malayo, na ang kanilang puso ay hindi kailanman lumayo sa tabi mo. Scorpio, unawain mo ito, ang tindi ng kanilang damdamin ay hindi basta-basta, hindi ito panandalian. Ito ay makapangyarihan, matindi at totoo. At malapit na, magbubukas ang susunod na kabanata, kung saan makikita mo hindi lamang ang kanilang pag-ibig, kundi pati na rin ang dahilan kung bakit hindi kailanman hinayaan ng tadhana na ito'y mamatay. Tadhana at mga palatandaan mula sa universo. Scorpio, ang tadhana ay hindi kailanman nakakalimot sa mga bagay na nakasulat sa mga bituin. At kapag ang pag-ibig ay totoo, kapag ito ay umaabot sa kaluluwa, hindi ito naglalaho. Ito ay nagiging mga palatandaan, nagiging enerhiya, nagiging isang wika na ang universo lamang ang nakakaintindi, at ito'y ibinubulong lamang sa mga taong handa ng makinig. Marahil naramdaman mo na ito. Yung biglaang kilabot sa gabi. Yung eksaktong sandali na pumasok sa isip mo ang kanilang pangalan at biglang bumilis ang tibok ng puso mo. O baka naman sa mga panaginip. Mga panaginip kung saan sila'y lumilitaw, hindi bilang mga alaala, kundi parang nakakabit pa rin ang kanilang espiritu sa'yo. Hindi ito aksidente, Scorpio. Ito'y mga mensahe. At ngayon, mas malakas nang nagsasalita ang universo kaysa dati. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga palatandaan ay lumilitaw kapag hindi mapanatag ang puso, kapag may isang bagay o taong tumatawag sa atin sa espiritual na paraan. Napansin mo na ba ang oras na 11 oras 11 minuto sa iyong orasan? O kaya'y ang paulit-ulit na numerong 888? Hindi ito basta-bastang mga numero. Ito'y banal na mga code, mga pintuan patungo sa pagkakahanay, muling pagkikita, at mas malalim na pag-unawa. Ang 11 oras 11 minuto ay numero ng mga portal. Kapag nakita mo ito, ibig sabihin ay may isang taong matindi kang iniisip. May kaluluwang pilit na umaabot sa iyo. Ang 888 naman ay numero ng karmic completion, isang siklo ng enerhiya sa pagitan ng dalawang tao na muling nagbabalik upang tapusin ang naiwan. Kung nakikita mo ito, ibig sabihin ay ang kanilang enerhiya ay muling umiikot pabalik sa iyo, nagnanais na matapos ang hindi natapos. Minsan, mararamdaman mo ito sa iyong katawan, mga balahibong tumatayo kapag naririnig mo ang kanilang paboritong kanta, bigla ang pagluha sa hindi inaasahang oras o mabigat na pakiramdam sa dibdib, na tila may taong namimiss ka mula sa malayo. At totoo, may namimiss na sa iyo. Dahil ang emosyon ay lumilikha ng enerhiya, at kapag ang pag-ibig ay sapat na malakas, ito ay bumabagtas ng distansya. Natatagpuan ka nito, gaano man kayo kalayo. Scorpio, ang taong ito, na ang pag-ibig sa iyo ay hindi kailanman namatay, ay patuloy na nagpapadala ng mga palatandaan. Baka nga hindi nila ito sinasadya. Ngunit ang hatak ng kanilang puso, ang mga gabing hindi mapakali, ang biglaang pagnanais na tingnan muli ang inyong lumang mga mensahe o larawan, lahat ng iyon ay enerhiya. At ang enerhiyang iyon ay umaabot sa iyo. Naranasan mo na bang magising mula sa isang panaginip na dala pa rin ang pangalan nila? Hindi ito imahinasyon lamang, ito ay tugon ng iyong espiritu sa kanilang presensya. Sa espiritualidad ng Pilipino, itinuturo na kapag lumitaw ang isang mahal sa buhay sa iyong panaginip at tumingin sa iyong mga mata nang hindi nagsasalita, ito ay isang tahimik na sigaw mula sa kanilang kaluluwa. At minsan, dumarating ang mga palatandaan sa kalikasan. Isang paru-parong biglang dumapo sa tabi mo. Isang ibong malakas na kumakanta sa labas ng iyong bintana. Ulan na bumuhos kaagad matapos mo silang maisip. Ito'y mga bulong ng universo, mga paalala na may mas malaki pang nangyayari. Na ang pag-ibig, kapag umabot sa kaluluwa, ay hindi kailanman naglalaho. Ito'y nagiging mas mataas na anyo.
Scorpio, huwag mong ipagsawalang bahala ang mga senyal na ito. Dahil kapag gumagalaw na ang tadhana, nagsisimula ito ng marahan. Pagkatapos ay lalakas, lalalim, hanggang maging imposible ng baliwalain. Hindi ka kailanman tuluyang nahiwalay sa taong ito. Kahit sa katahimikan, nanatili ang ugnayan ng inyong mga puso. At ngayon, naghihintay lamang itong muling bumangon. At malapit na ang sandaling iyon. Dumarami na ang mga senyales. Umaayon na ang mga enerhiya. Ang mismong katotohanang naririto ka ngayon, tinatanggap ang mensaheng ito, ay patunay na bukas na ang iyong espiritu at ang kanilang enerhiya ay tumutugon. Kaya huminga ka ng malalim at tanungin ang iyong sarili, naramdaman mo ba sila nitong mga nakaraang araw? Mas naging madalas na ba ang mga senyales na hindi mo na kayang ipagkaila? Ramdam mo ba ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may darating? Iyan ang unibersong inihahanda ka na. Dahil kapag itinakda ang pag-ibig, walang distansya, walang katahimikan, walang panahon ang makakawasak nito. Hindi mo kailangang habulin. Hindi mo kailangang pilitin. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig, magmasid, at magtiwala. Dahil ang universo mismo ang gumagabay sa inyong dalawa pabalik sa isang sandaling maaaring magbago ng lahat. Landas ng hinaharap. Scorpio, ngayon lumilipat ang tarot sa kung ano ang susunod, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng naramdaman, napanaginipan, at tahimik na pinasan ipinapakita na ngayon ng mga baraha ang isang landas na unti-unting bumubukas. Ngunit narito ang katotohanan, ang hinaharap ay hindi nakapako, ito'y isang pagpili, at ang kapangyarihan ay nasa iyong mga kamay. Ang unang baraha sa bagong yugto ay ang The Judgment. Hindi ito pangkaraniwang baraha, ito ay isang kosmikong paggising. Ipinapakita nito na pareho kayong tinatawag upang bumangon mula sa nakaraan, upang harapin ang katotohanan ng walang takot. Iniaalok ng universo ang isang pangalawang pagkakataon, ngunit lamang kung handa ang dalawang puso. Madalas lumitaw ang barahang ito kapag may hindi pa tapos na kwento sa pagitan ng dalawang kaluluwa, kapag dumating na ang oras upang maghilom, magsalita, at magpasya. Scorpio, marami ka ng pinagdaanan. Natutunan na ng puso mong magtanggol sa sarili. Ngunit pinaalala ng judgment card, minsan, ang pinakamalalim na paghilom ay hindi nanggagaling sa paglimot, kundi sa pagharap sa mismong bagay na iniiwasan mo. At para sa kanila, sinasabi rin ng barahang ito na sila'y nagigising na. Ang mga palatandaan, panaginip at pananabik, yan ang yumanig sa kanilang kaluluwa, nagtutulak na kumilos bago mahuli ang lahat. Kasunod nito, lumilitaw ang The Fool, isang baraha ng panibagong simula, hindi inaasahang paglalakbay, at emosyonal na panganib. Sumasalamin ito sa isang taong handang tumalon muli, kahit hindi niya alam kung saan hahantong. Ito ang klase ng enerhiya ng pag-ibig na biglang bumabalik, isang hindi inaasahang mensahe, isang sorpresang pagbisita, isang pag-amin sa hindi mo inaakalang sandali. Ang Fool ay hindi pa bigla-bigla, ito ay matapang. Ito'y nagsasabing, handa akong subukan muli kahit natatakot ako. Ngunit pagkatapos ay naroon ang The Two of Swords, ang sangandaan. Ito ay ikaw, Scorpio. Ito ang mismong sandali na kailangan mong magpasya. Bubuksan mo ba muli ang pinto kapag bumalik sila? Papayagan mo ba silang muling pumasok sa iyong mundo o baka naman naghilom ka na ng lubos at ang hinaharap mo ay nakalaan na sa ibang direksyon? Walang maling sagot dito. Igagalang ng universo ang anumang piliin mo. Ang mahalaga ay ang desisyon ay nasa iyo na ngayon, hindi sa kanila, hindi sa tadhana, kundi sa iyo mismo. Kung pipiliin mong muling kumonekta, ipinahihiwatig ng tarot ang The Ten of Cups, isang baraha ng emosyonal na kaganapan, pinagsasaluhang pangarap, at pangmatagalang kapayapaan. Hindi nito sinasabing wala ng hamon o sugat na kailangang paghilumin, ngunit ang pundasyon ng pag-ibig ay nananatiling buhay, matibay, at puno ng potensyal. At kung pipiliin mong magpatuloy, pinagpapala rin ito ng mga baraha. Sapagkat lumilitaw ang The World, kumakatawan sa kaganapan, pagmaster ng sarili, at pagpasok sa bagong yugto ng buhay. Natapos mo na ang emosyonal na trabaho, naharap mo na ang sakit, at ngayon ay handa ka ng lumakad pasulong ng may kaliwanagan, kahit sila'y kasama o hindi. Scorpio, ang sandaling ito ay sagrado. Hindi ka pinipilit, ikaw ay inaalok ng pagpipilian, ginagabayan ng mga bituin, sinusuportahan ng mga palatandaan, at inaalalayan ng universo mismo. Ang taong hindi kailanman tumigil na mahalin ka ay maaaring handa ng bumalik, ngunit ngayon, ikaw naman ang dapat magtanong sa sarili, gusto ko pa ba ito? Naniniwala ba akong maaari pa kaming magsimula muli?
Ang tarot ay hindi nagsasabi kung ano ang dapat mong gawin. Ipinapakita lamang nito kung ano ang posible. At para sa iyo, Scorpio, lahat ay posible ngayon. Pag-ibig, pagpapagaling, pagsasara, panibagong simula, isang pagbabalik o isang tuluyang paglaya. Ang landas pasulong ay nagsisimula hindi sa kanila kundi sa iyo. Scorpio, nasaksihan mo na ang isang paglalakbay na matagal nang hinihintay ng puso mo, tahimik, matiisin, tapat. Sa bawat baraha, bawat damdamin, at bawat palatandaan, iisa ang malinaw na katotohanan, hindi kailanman namatay ang kanilang pag-ibig sa iyo. Matagal nang nakikipag-usap ang universo sa iyo. Sa pamamagitan ng mga panaginip. Sa mga numerong paulit-ulit na lumilitaw. Sa biglaang hatak sa dibdib tuwing pumapasok sa isip mo ang kanilang pangalan. Hindi mo lang ito inimbento. Hindi mo ito naramdaman mag-isa. At ngayong araw, kinumpirma ng tarot ang matagal ng alam ng iyong kaluluwa. Ngunit ang mensaheng ito ay hindi lang tungkol sa kanila. Ito rin ay tungkol sa iyo. Sa iyong paglago, sa iyong paghilom, sa kapangyarihang magpasya. Hindi ka na ang dating tao noong unang sumibol ang pag-ibig na iyon. Mas matalino ka na ngayon. Mas matatag. Mas espiritual na nakaayon. At dahil dito, hawak mo na ngayon ang kapangyarihan upang tukuyin kung ano talaga ang nais ng iyong puso sa hinaharap. Bubuksan mo ba ang pinto para sa posibleng pagbabalik? O marahan mo ba itong isasara at maglalakad tungo sa kinabukasang ikaw mismo ang bumuo gamit ang sariling lakas? Scorpio, alin man ang piliin mo, ito ay sagrado. Anumang landas? Ito'y pinagpala. Ang pinakamahalaga ay makinig ka, hindi sa takot, hindi sa guilt, kundi sa sarili mong panloob na tinig. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sinasabi, ang tunay na mahal hindi nawawala. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalaho, ito ay tahimik na naghihintay ng tamang sandali upang muling umusbong. Kung ito na ang sandaling iyon para sa iyo, naway dumating ito na may kapayapaan, kaliwanagan, at isang pag-ibig na gumagalang sa iyong kaluluwa. At kung ang pagbasa na ito ay may ginising na malalim sa puso mo, Scorpio, pagtiwalaan mo na itinakda ito para sa iyo. Hindi ka nadapa dito ng walang dahilan. Ito ang iyong kumpirmasyon. Totoo ang pag-ibig na iyon. Totoo pa rin ito. At ngayon, nasa iyong mga kamay ang pagpili. Ang universo ay nakatingin, sumusuporta, at naghihintay, gaya rin nila.